Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So ayan, marami pong nagre-request nito. Panibagong DIY power station na medyo madali lang gawin mga ka-DIY. Hindi sobrang DIY, subscribe! Oh, subscribe daw kayo. Sabi ni Kid DIY, konti na lang, 100k na tayo mga ka-DIY. So marami nagre-request po ng panibagong power station. Hindi to sobrang dali, hindi rin sobrang hirap gawin mga ka-DIY. Medyo medium build lang to mga ka-DIY. So kayang-kaya nyo to. Wag, don't open. So nagkakaubusan kasi yung iba nating power station ay sold out. Yung mga nire-refer ko sa inyo sa Shopee, sold out pa. So kaya ayon, mag-DIY na lang muna tayo para yung mga may time namang gumawa, gawa na lang tayo mga ka-DIY. Siya nga pala, para sa build na to, itong box na to ay Deli box. Ang size nito ay, wait lang i-check natin. Deli na toolbox mga ka-DIY. Yun yung gagamitin natin sa power station na to. So check ko lang yung size. Alam ko ito ay 12 inches ata na version. Pero ilalagay ko naman yung link nito sa baba ng screen. Check nyo na lang. Wait lang mga ka-DIY Ayun. Size, ano pala, 13 inch mga ka-DIY. 13 inch po itong Deli toolbox na to. So, sa toolbox na to, ay yung gagawin pala natin is 500 watts AC output, tapos 30 Ah battery na merong solar charging. So, yung mga gagamitin nating component aside dito sa ating box ay ito. 30 Ah na battery mga ka-DIY. So ang size nito ay 14 by 10 cm. Marami kasing seller nito mga ka-DIY. So kung ano yung murang mabili nyo, yun na lang, 30 Ah. Basta 30 Ah. At yung size ng battery ay 10 by 14 mga ka-DIY. 10 by 14 cm. So, 100 by 140 mm. Yun yung bilhin nyo. 4 na piraso. Tapos, syempre, isi-series nyo lang yan para maging 4S. And then, ikakabit nyo na yung BMS. Marami naman na tayong video paano gumawa ng 4S 12 volts na battery pack. Ilalagay ko na lang yung mga link dito sa ibabaw. Click nyo na lang yung I. Same process lang naman po yung paggawa ng battery pack. 4 na piraso, isi-series, and then ikakabit yung BMS. Yung main negative, dadaan sa BMS. So, ito na siya. Tapos yung main positive is direkta na po sa wire. So, magkakaroon tayo ng dalawang output wire, negative and positive. Ito, ginawan ko lang ng kadugtong mga ka-DIY. Malalaman nyo mamaya bakit. Kasi itong dalawang may ring terminal na yan, or copper terminal, copper lug, ano bang tawag dito? Ikakabit natin yan sa inverter na gagamitin natin sa build na to. And then, yung kabilang dulo pa ng wire ay ikakabit natin dun sa charge controller. So, ayan, ganyan lang naman yung battery pack. Ayan, basta yung size nito ay 10 cm by 14 cm mga ka-DIY. 4 na piraso nun kasi yan yung kasya dito sa ating box. And then, kailangan natin ito, charge controller. Ito lang yung binili ko din, yung maliit lang. Okay na to mga ka-DIY kasi 150 watts charging lang naman tayo. 100 to 200 watts pwede na to mga ka-DIY. And then, yung gagamitin nating inverter, ito 500 watts daw to. Ang rated ata nito ay... Check natin. 500 watts. Tama, 500 watts daw to. Pero kapag gagamitin mo ng 500 watts, kailangan ay may cooling fan. Sabi niya, continuous 300 watts, peak ay 500 watts mga ka-DIY. Kaso, nagkamali ako ng bili. Akala ko pure sine wave to mga ka-DIY. Ito palang isa na to ay modified sine wave. Kasi mura to. Mura ko nabili. 900 plus lang to kasi yung binibili kong pure sine wave, tama, 917 lang to mga ka-DIY. Yung binibili ko kasing pure sine wave, ito, 500, 300 din. 350 watts continuous, 500 peak. Ito, pure sine wave to mga ka-DIY. Kaso, ang mahal, nasa 2 plus na ata to, 2.5. Dati, ang bili ko dito, 1.6 lang. Wala akong mabili na 1.6 lang nito mga ka-DIY. Ay, may nakita pala ako 1.7.
Yun, 1.7. 1.7, ito. So, kung gusto nyong pure sine wave, ito yung bilhin nyo. Kung gusto nyo naman modified sine wave lang, 900, ito yung bilhin nyo mga ka-DIY. Halos pares lang naman sila ng dimension, konti. Ang maganda lang dito, dalawa yung transformer, no? Kaya, sayang nga lang, modified sine wave to eh. Ito, pure sine wave. Pero, yun lang yung pagkakaiba niya. Sa may ano na lang eh. Dito na lang oh, yung kulang sa filter. So, ayun nga lang. Kaya nagtaka ko bakit ang mura nito. Yun pala, modified sine wave. Tapos ito, pure sine wave. So, check nyo na lang kung alin yung gagamitin nyo. Ilalagay ko na lang both sa baba kung gusto nyong i-build mga ka-DIY. So, ito, meron na siyang switch. So, dito naman yung cooling fan. Ito naka-on kagad yung fan. Ito naman, temperature control. So, automatic nag-on off kapag dito mo isasaksak yung cooling fan. Positive at negative input ng ating battery. Tapos syempre may fuse yan. At dito yung ating AC output. 50 Hz nga pala itong mga ka-DIY, pero pwede mo siyang i-adjust dito. Pinihit ko na yan, ang nasagad ko hanggang 58 Hz lang. So yun na yung sagad niya na frequency. Tapos sa box nga pala, para i-prepare, so yung apat lang main component natin yung ating box, inverter, charge controller, at saka yung ating battery mga ka-DIY. So gawa tayong thumbnail. Ayan. So ito ang ating 30Ah 500 watts peak, 300 watts continuous power station mga ka-DIY. So syempre hindi naman pwedeng AC output lang, lalagyan din natin yan ng USB output, DC output, at saka yung mismong plug natin. So dito ko na siya nilagay mga ka-DIY. Ayan no. So, andito yung sa ating USB output. Nagamit ko na rin to dati. So, same lang naman. Ang kaibahan lang ngayon, nilubog ko siya. So, binutas ko siya ng buo, mga ka-DIY. Yung dati kasi, pinatong ko lang dyan. Hindi ko maisara yung takip. Ngayon, binutas ko to. Ipakita ko ha. So, binutas ko po yan, mga ka-DIY. O, ayan. Binutas ko para mailusot ko tong ating USB. So, iguglo ko na lang yan. Tapos ito, tinabas ko para maitakip ko pa rin para maganda. O, ayan. So, ayan siya. So, maganda siya tingnan mga ka-DIY. Tapos ito, switch to ng inverter. Dito natin ikakabit yung switch ng inverter. Tapos, syempre, meron tayong dalawang AC output. So, ito, binutas lang din naman natin yan. Kagaya lang ng dating proseso. Wala natanggal. So, ayan o. Binutas lang natin yan mga ka-DIY. Madali lang to butasin kasi malambot lang yung plastic. Gamit lang kayo ng ganito. Ito lang ginamit ko dyan. Tapos ibalik ko na ha. Tapos yung bilog, meron tayong barena para dyan. So, ayan. Tapos ibalik ko ulit to. Nalalaglag pa siya kasi nga hindi ko pa naman to dinikit mga ka-DIY para maipakita ko sa inyo paano siya i-prepare. So yung pagbutas-butas naman madali na po yung gawin. Maboboard lang kayo kung i-video ko pa yan. So ayan, ang kagandahan dito pwede nating takpan, hindi halata, di ba? Tapos syempre sa charging input, mayroon ako dito ang XT60. Ayan, XT60 na may takip. May nabibili nito, may kasama ng wire. May wire na po to. Ayan, may wire na siya. Ilalagay ko na lang yung link sa baba ng ating screen. So, XT60 siya na mayroong connector wire na. Asan yung cake measure mo? Missing. Tapos, ang isa pang dinagdag ko, ayan, cooling fan na maliit. Ikakabit natin yan dun sa inverter. So, ayan lang naman siya. Ibinutas lang din natin at ikinabit natin dyan. So, ganun din. Mano-mano ko lang yung binutas. Ito lang din yung ginamit ko dyan. Ayan, kinurba ko lang yan. Nag-start lang yan sa maliit. Tapos pinalaki ko lang konti-konti mga ka-DIY. Then, ayan, naka-prepare na yung ating enclosure or yung ating power station box. Ngayon, ipe-prepare na natin yung battery. Dito ko siya ipupwesto. Ayan, sakto po yung battery dito mga ka-DIY. Basta nga, 30Ah yung gagamitin yung 4 na piraso. 10 by 14 cm. And then yung ating inverter, tanggalin ko muna yung sa switch, no?
Dito natin ikakabit yung ating battery sa inverter. So tanggalin ko to. I was looking for something. So ingatan nyo lang ha, baka may ma-short kayo. So gagamitin ko na tong modified sine wave kasi nabili ko na eh. Pero kung gusto nyo pure sine wave, ito nga, ito bilhin nyo. Parehas lang naman yung proseso ng gagawin natin mga ka-DIY. Parehas lang. Ikakabit lang din natin yung ating battery, tapos yung switch at saka yung cooling fan. Tapos yung ating negative. So may spark yan kasi may capacitor, magcha-charge kasi yung capacitor. Kaya okay lang yan na may spark sa simula. Yan, testingin muna natin, ikabit natin yung ating switch. Pero i-extend pa natin tong switch na to mga ka-DIY. Ayan, nag-on na siya. I-off ko, tapos i-on natin. O, ayan o. So, gumagana naman yung inverter. Ngayon, i-extend ko tong wire na to kasi ikakabit natin siya dito, 'di ba? Sa switch natin sa may ibabaw mga ka-DIY. Dito, kakabit natin. So, tanggalin ko muna, i-extend natin tong wire na to. Ngayon, pwesto ko muna siya. Saktong-sakto lang talaga to dito mga ka-DIY, o 'di ba? Lalagyan ko pa nga dito ng spacer kasi para hindi nakadikit sa mismong battery natin. Lagyan natin diyan ng cardboard mamaya. Tapos ito, yung cooling fan, suksok na natin sa ating inverter. Ayan, so may cooling fan na tayo. Ngayon, para sa ating ito, ikakabit natin to huli. Yun muna palang AC output natin. Maglalagay tayo ng wire dyan papunta dito sa ating AC output. So, kunin ko lang yung aking extra wire at saka maghinang naman tayo mga ka-DIY. So, ito yung AC output natin mga ka-DIY. Parallel lang po to, itong dalawa. Hinangan lang natin parehas. Wala tong positive negative ha. Wala lang akong wire kaya may red at black yan mga ka-DIY. Ayan. Tapos yung isang linya naman. Aray ko mainit. Aray ko. So, ayan, okay na yan mga ka-DIY. Lagyan ko na lang to para tumibay. Ito maganda, insulate nyo, lagyan nyo ng tape kasi delikado yan. Baka mamaya ma-short. Putok yung inverter nyo yan. Pero mamaya ko na yung gagawin. Putulin ko lang to. Ayan. Tapos itong wire na to mga ka-DIY, papunta na to dito sa ating output ng inverter. So mamaya magkakaroon pa naman tayo ng wire management, ayusin pa natin yan. Ngayon ikakabit ko na siya dito.
Lagyan ko na rin ng konting soldering lead para mas solid yung ating wire. Oh, SpongeBob Pika. Wait in my stomach. Wow, it's small. But it's so. So, ayan, nakabit na natin yung AC output mga ka-DIY. So, okay na yan. Yung ano na lang, no, extend natin yung ating switch. So, extend natin, dapat umabot dito sa may taas. So, dugtungan ko lang mga ka-DIY and then ikakabit na natin. Ayan na yung wire natin ng switch mga ka-DIY, na extend ko na siya. Ngayon ihinang natin siya dito sa ating push button switch. So ikabit nyo lang naman yung dalawang wire na to. Tapos, isusuksok na natin to sa inverter, mga ka-DIY. So, testingin natin kung gagana. Kasi baka mamaya, possible kasi ma-overheat yung switch ha. Luluwag yung connector niyan sa loob. So, try kong pindutin. Ayun, gumana naman yung inverter. So, goods na yan mga ka-DIY. And then, ibig sabihin yan, meron na tayong AC output. Check natin kung may AC output na tayo sa ating power station. Pakita ko sa inyo, meron na tayong 230 volts. Yun nga lang, modified sine wave. O yun o, modified sine wave, 58 Hz. 50 lang talaga yun, ina-adjust ko lang. So, pwede na rin yan. Kasi yan na yung nabili ko. Ngayon, ang gawin, tas off na natin mga ka-DIY. Ngayon, i-connect naman natin yung USB at saka DC output. So, ito yung output, yung wire ng ating USB. I-connect lang natin yan dito sa ating DC connector. So, yung maiksi, positive, yung mahaba ay negative. So, ayan, pag ganyan siya mga ka-DIY. Putulin na natin para hindi na ako mahirapan maghatak ng wire. Ang hirap kasi kapag mahaba. So ayan, ko-connect lang natin siya dito. Tapos yung negative ay same process, ganun din. So putulin natin, and then balatan natin mga ka-DIY. Shucks. Ay. Ayusin ko lang mga ka-DIY. Napasobra yung putol, dugtungan ko. Mga ka-DIY, ito na yung sa ating connector. DIY, subscribe. Subscribe daw ulit. So ito na siya. So pinag-connect lang natin yung USB output at saka yung DC barrel connector. Tapos nilagyan ko lang ng wire. So ikakabit na natin yan. Final step na, ikakabit na natin yung charge controller. So itong DC output natin na wire, i-connect natin yan dito.
Kuha lang tayo ng screwdriver. Daddy, I need a tape measure. So, dito natin ilagay sa load side yung ating USB at saka DC connector. So, positive, negative, red and black mga ka-DIY. Love you. Love you. I'm just getting something. So, pag hinigpitan nyo to, hatakin nyo din ha, para siguradong nakaipit siya mga ka-DIY. Ayan. Tapos, lawagan natin yung sa battery. So, sa gitna po yung battery. So, unahin natin yung positive. Medyo mataba pala yung nagamit kong wire dito mga ka-DIY, no? Size 12 kasi to. So, medyo mataba siya. So, ayan. Para bago. So, ayan. Pasok naman yung size 12. Basta pag hinigpitan nyo, make sure lang na naipit yung wire. At nakagat siya mga ka-DIY. Tapos yung negative naman. So, ayan, hatakin nyo lang, sure na, secured na siya. So, nabuhay na yung ating charge controller. So, nakaset na pala to ng lithium iron phosphate. So, lithium iron phosphate ay B3. And then, yung load natin, ito, 24 hours para laging may output to. And then, yung last natin na ikakabit, yung ating solar input. Ito yung XT60. Tapos kulang na lang dito cable management, then tapos na tayo mga ka-DIY. Meron ka ng portable power station na mayroong solar charging. So 100 to 200 watts yung ating charging input dito ha. Kasi 20 amps naman yung ginamit natin na SCC. So ayan, goods na yan. Ipopwesto na lang natin yan dito. And then, lagyan natin ng cable tie yung mga wire para malinis. And then, tapos na po yung ating power station. So, ayan o, nakita nyo may USB output. Pwede nyo po yan patayin. May switch kasi yan dito. So, on natin. Meron na tayong USB output. Pag in-on natin to, meron na rin tayong AC output. At syempre ito, automatic meron na yung output mga ka-DIY kasi hindi na to dumaan sa switch. So, ayan. Tapos na yung ating power station, o, 'di ba? Ganun lang kadali mga ka-DIY. O, ayan na yung ating 30Ah na power station. Meron siyang 500 watts peak, 300 watts rated or continuous power, modified sine wave inverter na pwedeng pure sine wave. Depende na nga lang sa inyo at sa budget nyo. USB output natin, ito. Ano nga bang value nito? Alam ko 48 watts ata to. Check natin mga ka-DIY kung ilang watts yung ating USB. USB. Ang ating USB output ay asan na yon? Yan. Itong kulay orange mga ka-DIY, 18 watts bawat isa.
At yung type C natin, power delivery yan, 30 watts mga ka-DIY. So ang total natin ay, ayun, i-add nyo na lang. So goods na yan, 96. O tama, 96 watts yung total output ng USB natin. So ayun, good luck. Ay, good luck. Yun lang mga ka-DIY para sa build na to. Ganyan lang po siya kadali. So wala ka naman ang gagawin dito. I-charge na lang natin yan sa ating dito, XT60. And then goods na yan mga ka-DIY. Tapos yung inverter natin, may cooling fan yan sa likod. So siguro sa next video, i-testing natin to at saka magkakaroon tayo ng giveaway. So comment na pala kayo dito sa video na to. Baka kayo yung manalo ng power station na to mga ka-DIY. Ang i-comment nyo lang ay 100k subs. So konti na lang, 100,000 subscriber na tayo. So comment lang kayo mga ka-DIY at kung interested kayong gawin to, ilalagay ko po lahat ng parts nito sa baba ng video. YouTube shopping mga ka-DIY. So ayan, tapos ito bakante na to mga ka-DIY. Bahala na kayo kung ano pang gusto nyong idagdag. Pwede nyong dagdagan pa to ng voltmeter or wattmeter. Sa akin kasi voltmeter lang to, okay na to, basic lang naman mga ka-DIY. So goods na yan. O, diba? So yun lang mga ka-DIY, maraming salamat and thank you for watching.